Mapagpalang araw sa inyong lahat. Happy New Year sa inyong lahat mga kapatid, lalo sa ating mga followers ng ating social media postulate na Lags. Kumusta ang inyong celebration ng New Year? Siguro ang iba ay nagpapahinga pa kasi medyo napuyat sa magdamagang celebration ng bagong taon. Nabay mga kapatid, pumasok tayo sa bagong taon ng puno ng pag-asa at panampalataya sa Diyos na siyang ating kasiguruhan sa mabungang panahon, mabungang taon, fruitful year. Mga kapatid, inayaw kayo na samahan niyo si Father Ron upang ating pakinggan ang Ebanghelyo sa unang araw ng taon 2025 mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, mula sa Ebanghelyo San Lucas, chapter 2, verse 16 to 21. The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph and the infant lying in a manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told to them. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in the womb. So mga kapatid, muli magandang araw sa inyong lahat at Happy New Year. Sa araw na ito, unang araw sa taon 2025 at unang araw sa buwan ng Enero ay pagdiriwang ng simbahan ang dakilang kapistahan ng ating mahal na ina, ang Birheng Maria, Mary, Mother of God. Napakahalagang pagdiriwang ito sapagkat ipinapalala sa atin na sa ating pagpasok sa bagong taon, tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng isang mapagmahal na ina. At ito ay walang iba kundi ang ating mahal na Birheng Maria. Kaya wala tayo dapat ikatakot sa ating paglalakbay sa buhay sa buong taon ng 2025 because we have a mother, our blessed Mother Mary, who will journey with us and help us to be more closer to her Son, Jesus Christ. At syempre, tayo ay nasa pagdiriwang pa rin ng Pasko, ng pagsilang ng ating Panginoon na matapos ngayong January 12. Kaya napakahalaga na huwag natin kalimutan na ang Diyos ay nagkaloob ng kanyang sarili para sa atin upang tayo ay samahan ng Panginoon at pagkalooban ng bagong buhay. Kaya napakahalaga na lagi tayong umasa sa awa at habag ng ating Panginoon. Huwag natin iasa ang ating buhay sa mga bagay na walang kasiguruhan sa mga pamahiin na yan. Let's embrace the faith. Ating yakapin ang ating panampalataya bilang mga Kristiyano. Kaya sa ating pagsimula sa bagong taon, napakahalaga na simulan natin ang bagong taon na ito ng ating patuloy na pagsusumikap na palaguin ang ating relasyon sa ating Panginoon.
At naway sa buong na taon ito, kayo lahat ay pagpalain ng Panginoon at anuman ang mga pagsubok na darat sa buhay sa tulong ng biyayang Panginoon ay malampasan natin. Huwag tayong humingi na tayo ay maging ligtas sa mga problema sapagkat ito ay hindi mangyayari. Ang mga problema ay sadyang kakambal ng nating buhay. Ang dapat natin ipagdasal ay malampasan natin ang mga problema sa buhay at lumalim rin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Basta importante sa buhay natin ay manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ito yung napakahalaga na dapat natin maging ugali at sumikapan natin sa buong taon na ito, 2025. Lalo na sapagkat sa taon na ito ay piniliwan simbahan ng Jubilee Year. Binuksan na ang mga banal na pinto, the Holy Door, ang mga designated na mga simbahan sa buong daigdig. Ito ay sagisag ng pagbubukas ng puso ng ating Panginoon sa pagpapadaloy ng kanyang pagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan upang sa gayon ay mas lumalim pa ang ating ugnayan sa ating Panginoon at sa bawat isa. Kaya napakahalaga mga kapatid na mag-isa tayo sa mga gawain ng simbahan sa taon na ito, taon ng Jubileo, ang taon ng pagbabalik loob sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga na anuman yung mga hindi maganda nangyari sa buhay natin sa nakalipas sa taon, buksan muli natin ang ating puso na magpatawad sa isa't isa. Napakahalaga na mag-move on na tayo. Mag-move on tayo kung meron man ng mga hinanakit sa sarili, ay buksan natin muli ang ating puso sa pagpapatawad sapagkat sino ba naman tayo na hindi magpapatawad sa ating kapwa, na ang Diyos nga na walang kasalanan ay nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya sa ating pagpasok sa bagong taon na ito, sikapin natin na magsimula ng panibagong buhay. Buhay na laging nagusumikap na gawin kung ano rapat sa ikalago ng ating buhay, lalo na ng ating buhay spiritual. And may the Lord may continue to bless all of you, bless your family, at naway ang bagong na taon ito ay maging taon ng biyaya para sa bawat isa. So this is my prayer for each one of you. At maraming salamat sa inyong pagsuporta sa ating social media apostolate, na kahit sa ganitong paraan ay sana at kahit ng kaunti ay kayo ay nagabayan, natulungan sa magitan natin binabahagi sa magitan ng Facebook page na ito na ang title ay Lags. So, sama-sama tayo mga kapatid sa ating paglalakbay sa buhay tungo sa paglago ng ating pananampalataya o buhay Kristiyano. God bless you all, and again, Happy New Year sa inyong lahat. Maligayang bagong taon sa inyong lahat, sa lahat ng mga Tagalog at sa lahat ng mga waray, malipayon nga bago nga tuig sa iyong nga tanan nga at sa mga Bisaya naman ay malipayong bagong tuig kaninyong tanan. At naway ingatan kayo lahat ng ating Panginoon, saan mo kayo naroon sa oras na ito at ano man ang inyong mga ginagawa sa buhay. So again, God bless you all, and rest assured of my prayers for each one of you and for your family.